So ayan guys, pag binabad nyo yung asaan nyo, ganyan yung itsura. Pag original, bumubula, pumapasok yung tubig sa pinakaloob. Ayan. Bababad muna natin siya saglit, tapos maghahasa tayo ng knife yung gagamitin natin pambalahibo. Ayan, kung napansin nyo guys, hindi na siya bumubula masyado, no? Ibig sabihin talagang babad na siya sa tubig. Pwede na natin gamitin yan. Unahin lang natin itong bagong padala sa atin na knife. Medyo hindi ko natripan yung talim niya. Kaya kukunin natin yung pinakagusto nating talim dito. Saglit lang natin naasahin to kasi bago pa naman. Pero papakita ko rin sa inyo kung paano natin gagamitin itong malaki na to. Bagong padala sa atin na sa ni Butcher Knives. Magsimula tayo sa 1,000 grit. Sa 1,000 grit na nga talaga ako nag-umpisa rito, no? Kasi bago pa naman talaga yung knife natin. Konting hasa lang yung gagawin natin dito. Gusto ko lang makuha yung gusto kong talim dito sa knife. Although matalas naman siya kasi nga bago, pero hindi talaga ako convincing dun sa pinakang talas niya. May mas gusto kong mas matalim pa talaga. Kasi magiging purpose nitong knife na to, gagamitin natin siya pantanggal ng balahibo ng baboy natin. At alam naman natin kapag ka mapuro lang knife, talaga napakahirap magtanggal ng balahibo. Ngayon, pabalik na rin na natin. 8,000 grit naman tayo. Okay na yung talim na to. Sa 1,000 grit natin kanina, kinayos na natin yung bevel ng talim ng knife natin. Dito naman sa 8,000 grit, i-refine lang natin yung pinakang edge ng knife. Dahil bago pa nga itong knife na to, gusto ko lang ibalik yung kinis sa talim ng pinakang blade ng knife natin. Pero kung talaga matagal na naka-stock yung knife nyo at talagang napaka-purol na, hindi kayo pwede magsimula sa 1,000 grit at 8,000 grit. Kailangan nyo pa sa mas mababang grit. Ay, dito sa 8,000 grit. Yan, sa 8,000 grit, dito naman tayo sa 10,000. Dito naman tayo sa 10,000 grit. Dito na nga tayo sa 10,000 grit, pang final polish natin ng edge ng knife natin. Ang gamit talaga nitong 10,000 grit na to kapag naayos na natin yung pinakang edge ng knife natin. Para gawing mas consistent yung talim ng knife natin dito. Perfect na to. Sarap na gamitin ito mga master, oh. Diba? Hindi natin malalaman niya kung di natin testingin. Testing natin dito sa balahibo, sa maskara. Ayan, o, maskarang mabalahibo. Ngayon, testing natin. Ganyan lang kasimple, magtanggal ng balahibo. Madaanan lang saglit, oh. Ganyan yung mga sinasabi kong gusto kong talim. Yung balahibo, kayang tanggalin. Hindi mo na kailangan bumili ng blade. O, di ba? O, yan, o. May pang-ahit ka na. So, itong knife na to, gagamitin namin pang-ahit, guys. Para yung mga baboy namin, yung mga mahihirap tanggalan ng balahibo, saglit lang. O, di ba? Napaka-basic. Di ba? Kasi mahirap talaga magtanggal ng balahibo kapag ka mapurol yung kutsilyo mo. O, pilik mata mo, napakahirap tanggalin niya. Pag mapuro lang kutsilyo mo, maniwala kayo, promise. Yan. O. Diba? Kaya pag marunong kayo mag-asa, napaka-basic ng trabaho, napakadali. Yan, o. Saglit lang yung balahibo, kahit sa ilong pa yan, o. No need na sunugin, guys, kasi pumapangit yung karne pag sinusunog. Kaya para yung karne natin maganda pa rin. Ayun, oh. Oh, tanggal lahat. Walang tirang balahibo. Oh, pagka naramdaman mo pumuro lang konti, honing steel mo lang, babalik agad yung talim niya. Yan lang. Ganyan lang tayo kasimple mag-asa, guys. Saglit lang, diba? So yun, sana nakatulong sa inyo yan. Talas ng knife natin, panalo.